Magandang gabi po sa inyong lahat mga ginigiliw kong tagapagpakinig. Bago ko po lubusang ibabahagi ang kwentong ito, ay nais ko po munang batiin ang ating mga masugid na panauhin. Uunahin ko po sa kapwa ko, narrator, na nagpamalas ng kanilang galing pagdating sa larangan ng paglalahad ng kwento ukol sa pangkababalaghan. At sila ay sina ang palatandaan, ang sugo horror stories, ang manlalakbay na manunulat, ang mensahera, The Pred Mystery, daigdig ng sindak at laging, Pinoy Kilabot Mystery, kabilugan ng buwan, Creepy Peanut PH. Uulitin ko po, Creepy Peanut PH. Medyo nabubulol ako dito. Creepy Peanut PH. Ili, tulog anay. Ili po mga kaibigan. Susunod po natin ang payaso. Tiktilaok Stories, Black Maria Horror Stories, at ang ating mga butihing kaibigan at masugid ding tagapagsubaybay na sina Simple Mandy 31, Melit Mayo Kaskayan, Sapat Lang 22, Remen Ramos, at kay RJ Rosales, at higit sa lahat kay Adrian Ramos. At syempre, hindi po mawawala ang aking pinaka-espesyal na idolo at kaibigan. Itinuring ko na rin po siyang kapatid at utol. Siya po ay walang iba kundi si Sir Jest, na ang kanyang YouTube channel ay may pangalang Ang Manunulat Tagalog Horror Stories. At sana po sa lahat ng aking tagapagpakinig, bisitahin mo po sila sa kanilang channel. Sila po'y nagbabahagi ng iba't ibang kwento ukol sa pangkababalaghan. At narito, mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang isa na namang kwentong ito na ipinadala ng isa nating kaibigan. Tatawagin natin sa pangalang Glenn. Halina at sama-sama nating tunghayan. Ako nga po pala si Glenn. Nainggan niyo po akong magbahagi ng kwentong pangkababalaghan sa inyong programa at pagtatanghal, Sir Spicy, dahil sa mayroon din po akong nalalamang kwento. At ito ay karanasan ng tiyuhin ko. Tatawagin na lang po natin sa pangalang Manong Piroy. Ang kababalaghang dinanas niya ay nangyari sa kanilang probinsya, sa Samar. Base sa kanyang kwento, nag-umpisa ang kababalaghan sa kanyang buhay noong bata pa lamang siya, na ang edad niya noong panahong iyon ay nasa 15 anyos pa lamang. Dagdag pa ng tiyuhin ko, noong kabataan niya ay talagang laganap sa kanilang lugar ang mga aswang. At minsan din niya umanong narinig na pinag-uusapan ang tungkol sa mga aswang sa tuwing mag-iinuman ng tatay niya kasama ang mga kaibigan nito sa kanilang bahay. Minsang dumalo si Manong Piroy kasama ng tatay niya sa isang lamay, dahil sa may patay sa kanilang puok, at ang patay umano ay isang buntis, dahil ito daw ay nakunan. Matapos nitong makunan ay walang tigil na umano itong dinugo hanggang sa di nito nakayanan at hindi na umabot sa pagamutan. Alas 7 pa lang ng gabi ay gumayak na sila. Halos kalahating oras din daw umano ang kanilang ginawang paglalakad bago nila narating ang bahay ng namatayan.
Pagdating nila sa lugar ay kita nilang marami ng tao ang nakikipaglamay. Nakita nilang marami na din ang mga taong abala sa pagsusugal at na rin sa pag-iinom. Makalipas lang ang ilang minuto, matapos nilang makarating, ay tumuloy sila sa loob upang masilayan ang patay sa ataol at upang magbigay na rin ng limos sa kaanak ng patay. Matapos iyon, paglabas nila ng pinto, isang kumpare ng tatay niya ang lumapit sa kanila. Ito ay nagyayayang uminom. Bilang pakisama at bilang manginginom din ng tatay niya, kung kaya't walang alinlangan ding pinaunlakan ng kanyang tatay ang paanyaya sa kanya ng kumpare nitong naduduling na dahil sa lasing na ito. Tawagin na lang po natin ang kumpare ng tatay niya sa pangalang Pusdak. Pare koy, halika na at magtagay na tayo. Alam ko na darating ka ngayon. Halika na! Ito talagang si paring Posga ko. Pag nagyaya parang mauubos ang oras. Matindi ka rin talaga pare, ano? Alam mo na pupunta ako ngayon. Ikaw talaga pare koy. Alam kong pupunta ka dahil alam kong sugarol ka. Ako, magsusugal. Wala nga akong kapuhol-puhonan eh. Wala nga akong kapera-pera eh. Sana sa pagyaya mo sa akin ngayon na mag-inom sagot mo muna. Nakakaya naman kung wala akong madukot. Walang problema pare. Walang problema. Sagot ko ngayon. Bukas ikaw naman. Huwag mo nang problemahin pa ang inumin pare koy. Huwag mo nang problemahin. Dahil 8 puno ng nyog ang sinanggot ko kanina. Maganda yan. Sana talina. Inumin na natin. Teka, ano bang pulutan? Huwag mo nang problemahin pare ang pulutan. Dahil marami akong nilagang mani. Halina. At bukod pa doon mayroon pang karne. May kinatay ka rin si paring Picoy. May kinatay siyang pabo. Halina. Halika na. At naupo sa mahabang mesa. Si Peroy ay doon lang at nakaupo sa tabi ng tatay niya. Habang tumatagal ang pag-iinuman, isang kainuman ng tatay niya ang nagsabing inaswang umano ang babaeng buntis na namatay. At ito daw ay hindi namatay, kundi ito daw ay pinatay ng isang aswang. Tinanong siya ni tatay kung paano niya umano nasabing ganun. Paano umano niya nalaman na ganun ang nangyari. Sinabi ng lalaki sa kanila na kahina-hinala umano ang pagkamatay ng babaeng buntis. Dahil isang babaeng nakabilo umano ang nakita niyang umaaligid sa bahay ng buntis bago ito namatay. At sinabi niyang hindi daw umano siya magkakamali na ang pagkamatay ng babaeng buntis ay kagagawan ng isang aswang. Ika niya, inabot siya ng madaling araw sa kanyang pag-uwi noong panahong iyon. Gawa ng inumaga siya sa laot dahil sa panlalambat ng isda. At nang mapadaan siya sa bahay ng babaeng buntis na namatay, isang babaeng nakabilong itim umano ang kanyang nakita, at ito ay nakita niyang sumisilip-silip sa dingding ng bahay kung saan nakatira ang babaeng buntis.
nakahina-hinala umano ang kinikilos ng nakabilong babae. At minsan pa umano niya ito nakitang panay tingala at umiiling-iling. Matapos daw nitong sumilip sa dingding ng bahay, ay panay tingala ito at tinitingnan nito ang buwan. Matapos nitong tingnan ang buwan, ay muli nitong ibinabalik ang paningin sa dingding at patuloy ito sa pagsilip sa loob ng bahay. Sa una, inakala niya itong magnanakaw, subalit kalaunan ay napalitan ang kanyang pag-aakalang magnanakaw ito dahil nakita niyang dahan-dahang pumasok sa ilalim ng silong ang babaeng nakabilong itim at kita niya itong pilit na sinusuot umano ang bibig nito sa sahig ng bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan. At sa kuryosidad nga'y mas lalo pa siyang lumapit upang maging mas malinaw sa kanya ang nangyayari. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makahanap na siya ng angkop na pisto ay kitang-kita niya na mayroong nilalantakan ang isang babaeng nakabilong itim. Matapos nitong maisuot ang uso sa sahig ng bahay mula sa silong, kinilabutan siya nang makita niya iyon. At mas naging malinaw sa kanya na ang bahay palang iyon ay inaatake na ng isang aswang. Sa puntong iyon naman ay naglakas loob siyang puntahan ang isang aswang upang mapigilan ang ginagawa nito. Pansamantala niyang binitawan ang pasan-pasan na lambat at binunot ang nakasukbit na itak sa kanyang baywang. Ayon pa sa kanya, isang karangalan umano para sa kanya ang makapatay ng aswang noong pagkakataong iyon. Subalit sa kasamaang palad na habang dahan-dahan niyang tinungo ang lugar, siya ay nakita ng aswang nang minsan itong lumingon sa kanya, dahilan upang maalarma ang aswang at nagkaroon ng pagkakataong nanakbo palayo mula sa ilalim ng silong. Mabilis ang pangyayari dahil sa isang kisap mata ay bigla na lamang umano itong naglaho sa kanyang paningin at tuluyan nang nawala. Samantala, isang kakilakilabot na pagsigaw naman ang narinig niya mula sa loob ng bahay at dinig niyang busis iyon ng isang babaeng buntis. Maya-maya pa, isang pagmumura ng lalaki naman ang muli niyang narinig at ito ay ang asawa ng babaeng buntis. Ito ay kumpare niya. Pupuntahan na sana niya ang loob ng bahay upang sabihin ang kanyang nakita. Subalit napigilan siya dahil pumasok sa isip niyang baka siya ang mapagbalingan ng lahat at mapagbibintangan sa nangyari. Sa puntong iyon, siya ay halinhinang umatras at hindi tumuloy. Sa halip ay mas pinili niyang lumayo. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay halos hindi niya alam ang kanyang gagawin. Minsan pa siyang nag-isip kung ano ang kanyang hakbang na dapat gawin upang maipagtapat ang kanyang nakita. Nag-aagaw sa kanyang isipan kung ipagtatapat nga ba niya ang kanyang nakita o ililihim na lang niya ang kanyang natuklasan. Sa ginawa niyang paghiga upang matulog ay ilang beses siyang bumalikwas dahil inuusig umano siya ng kanyang konsensya. At muling pinag-isipan ang lahat. Sa puntong iyon, sa kanyang ginawang pag-isip-isip, naging buo naman ang desisyon niya na ipagtatapat sa kaanak ng babae ang kanyang nakita. Kinabukasan, maaga niyang tinungo ang bahay ng babaeng buntis
na inatake ng aswang. Malayo-layo pa at bago pa niya marating ang bahay ay kita niyang maraming tao ang nag-uumpukan malapit doon. At kita niya nga marami nga ang nakikiisyuso sa bahay. Pansamantala siyang huminto at nanlumo sa kanyang nakita. Nakapag-isip tuloy siya noong oras na iyon ng negatibong pag-iisip. Kinabahan siya bigla. Nagmadali siya sa kanyang paglalakad upang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari. Pagdating niya sa bahay, kita niyang nagwawala ang isang lalaki. Ito ay ang kanyang kumparing dikit sa inuman at yun ay ang asawa ng babaeng buntis na inatake ng aswang. Ang lalaking nagwawala ay umiiyak habang nagsisisigaw sa kirot at sakit na nararamdaman. Lumapit siya sa kanyang kumpare. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sumagot ito at sinabi sa kanya na nakuna ng kanyang asawa at pati na rin umano ang kanyang pinakamamahal na asawa ay namatay. Sa una, nagdadalawang isip siya na ipagtapat ang lahat. Subalit kalaunan ay ipinagtapat din niya ang lahat. Pinaliwanag niya ng maayos sa kanyang kaibigan ang buong pangyayari. Ito naman ay walang pag-alinlangang naniwala sa kanya. At tinanong siya kung nakikilala ba niya ang umatake sa bahay nila. Sinabi niyang hindi, pero sinabi niyang ito ay nakabilong itim at isang babae. Sinabi sa kanya ng kaibigang namatayan kung makikita daw ba umano niya ulit ang babaeng nakabilong itim ay kaya daw ba niya itong patayin alang-alang sa kanya bilang kaibigan. At nakahanda umano niyang ibinta ang lupang pagmamay-ari upang ibayad lamang sa kanya. Sumagot naman umano siya at sinabing kahit wala na umanong bayad ay kaya daw niya itong patayin at dadalhin pa umano niya ang ulo ng babaeng nakabilong itim sa kanya. At dinagdag pa niya sa lalaking kaibigan na namatayan na kung sakaling naabutan nga lang daw niya umano ang babaeng nakabilong itim noong pagkakataong sumalakay ito sa bahay niya ay tiyak nakamtan na umano niya ang hustisya. Samantala, sa kabilang banda naman sa gitna ng inuman na habang abala sa pagkikwento ang lalaki sa lamayan at habang pinapaikot ang basong tagayan ay bigla na lamang nagkagulo sa lamayan. Kung kaya't agad daw silang nagsitayuan at mayroon silang naririnig na sigaw at ang sigaw ay nagsasabing nandun umano sa lamay ang nakabilong itim at ito ay nagmamanman sa likod ng bahay kung saan nakalamay ang ataol ng patay. Nakita ni Manong Piroy ang mga tao na may bitbit ng itak, pala, kutsilyo, pati umano ang tatay niya ay nataranta na rin sa komosyong nangyari. Matapos umano siyang ipasok at iwan sa loob ng bahay ng kaanak ng patay, ay nakita niyang sabay-sabay umanong umalis ang tatay niya, pati na rin ang buong kainuman nito na may bitbit na tig-iisang itak upang habulin ang babaeng nakabilong itim na matagal na palang nagmamanman sa ataol ng bangkay noong gabing iyon. Matapos lamang ang ilang minuto ay nakita ni Manong Piroy ang ilang kalalakihan na kasama sa humabol na bumalik na sa lamayan. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang iba pa. Subalit nagtaka si Manong Piroy dahil si tatay niya kasama ang buong kumpare nito ay wala pa. 12:00 pasado na ng gabi
Nang huli niyang makita ang relo bago siya nawalan ng ulirat at nakatulog na lamang. At nagising na lang umano siya sa isang pag-uyog sa kanya. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang tatay at ito ay pawis na pawis. Nakita niyang nag-uusap-usap ang mga kaanak ng patay at dinig na dinig niya umano ang sinasabi ng asawa ng buntis na pinatay ng aswang. Sinabi nito sa mga kaanak niya na nakamtan na umano ang katarungan para sa asawa at anak niya. Makalipas lang ang ilan pang mga araw, isang umaga nakagigising lang ni Manong Piroy. Mula sa pagkakatulog, narinig niyang nag-uusap ang tatay at nanay niya. Nadinig niya na sinasabi ng tatay niya sa nanay niya na sila daw ang pumatay sa babaeng nakabilong itim na aswang. Kasama ng buong katrupa niya na sundan umano nila ang bahay ng babaeng nakabilong itim. Ito daw ay pinasok nila sa loob ng kanilang bahay. Ginapos at isinilid umano nila sa sako. Matapos isilid sa sako, ito ay pinugutan nila ng ulo at sinunog ang bahay. At isinama nilang sinunog ang babaeng aswang na nakabilong itim. Hanggang dyan na lamang po mga kaibigan ang siyang kwentong ibig at nais ko ring maibahagi sa inyo. Maraming salamat po Sir Spicy sa pagbibigay daan upang maibahagi ang nalalaman kong kwento. Ayan nga mga kaibigan ang isa na namang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na walang iba kundi si Glenn. At sana po mga kaibigan ay inyong nagustuhan at gaya nga po ng dati mga kaibigan, kayo na lang po sana ang bahalang humusga kung inyo itong paniniwalaan. Mga kaibigan, muli akong nagpapasalamat sa inyo. Better luck next time. I love you.